Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang umaga po, Father Vic. at maligayang pagdating sa unang madaling araw natin ng Misa de Gallo. Maraming salamat at nandito ka. At nawa, ipagkaloob sa atin ng Diyos ang biyaya na kung nasimulan natin ang Misa de Gallo, matapos din natin ito at makompleto. Amen. Kaya sa unang Misa de Gallo, ang sinasabi sa atin ni Propeta Isayas, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong sikaping gawin. Ulitin natin, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gawin. Bakit? Sapagkat sabi niya, malapit na ang pagliligtas. Hindi na magtatagal at mangyayari na ang kung ano ang ipinangako ng Diyos. Kaya sa pangyayaring darating, umaasa siya na tayo'y matatagpo ang handa at karapat-dapat. At mangyayari yon kung sa pang-araw-araw nating buhay, ang ating gagawin ay kung ano ang naaayon sa katarungan at kung ano ang matuwid. Ibig sabihin, ipinapaalaala sa atin ni Propeta Isayas na sa ating pang-araw-araw na buhay, sikapin nating sundin ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos. At iyan ay palagi na nating naririnig, di po ba? Palagi na yang ipinapaalaala sa atin. Pero sa unang Misa de Gallo, iyan yung pambungad na salita na ating napakinggan. Ayon sa katarungan at laging matuwid ang sikapin ninyong gawin. Kapag sinabing ayon sa katarungan, ano bang ibig sabihin nito? Di ba kapag tayo ay gagawa ng isang bagay, alam natin kung ano ang dapat, alam natin kung ano ang tama, alam natin kung ano ang nararapat. Kaya iyon ang sikapin nating gawin. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na para bang tayo ay nanlalamang sa kapwa. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na para bang itinataas natin ang ating sarili habang ibinabagsak naman natin ang iba. Hindi iyon ayon sa katarungan ng Diyos. Kaya ito yung para bang pagsikapan nating gawin at ito yung biyaya na hilingin natin ngayon sa unang Misa de Gallo. Nanawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sikapin natin talagang mamuhay ayon sa turo at aral ng ating Panginoon, ayon sa katarungan na Kanyang itinuturo sa atin. At sa ganyang paraan, matatanggap natin ang Kanyang nag-uumapaw na biyaya. At ito naman ang gusto nating mangyari, di po ba? Kahit papaano sa ating pagsisimba, sa ating pagsisakripisyo na gumising ng mas maaga, meron tayong hinihiling, ipinapakiusap, idinadalangin sa Diyos. At dala-dala natin yon ngayon, di po ba? Kahit papaano sa loob-loob natin, meron tayong ipinapagdasal, ipinapakiusap. Umaasang ang lahat ng iyan ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. At
totoo naman, ipagkakaloob talaga ng Diyos ang kung ano ang hinihingi natin kung tayo'y namumuhay ayon sa katwiran, kung tayo'y namumuhay ayon sa katarungan, kung nagsisikap talaga tayo na sundin ang kanyang mga utos at ang kanyang kalooban. Sino ba naman ang Diyos na hindi magbibigay ng kung ano ang hinihiling natin kung tayo'y namumuhay ng tapat sa Kanya? Kaya mga kapatid, sundin natin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin at makakasiguro tayo yung inilalapit nating panalangin sa Kanya, agad-agad ibibigay. Amen? Agad-agad. Maaaring hindi pa tapos ang Misa de Gallo, ibibigay na sa iyo ang kung ano ang hinihingi mo. At pwede rin namang tapos na ang Misa de Gallo, parang wala pa yata. Parang hindi pa yata ibinibigay ni Lord yung kung ano yung hinihingi ko. At doon sa ganoong pagkakataon, dapat maging malinaw sa atin yung ipinapakiusap natin, yung hinihiling natin, yung ipinagdarasal natin. Ibibigay ng Diyos yan kung talagang makatutulong sa atin para tayo'y mas mapalapit sa Kanya. At ibibigay niya yan sa Kanyang takdang panahon. Kasi mas maganda na dumating at maibigay sa atin ang ating hinihingi sa panahon na nanaisin ng Diyos. Kasi iyon ang pinakamagandang dapat mangyari. At ganyan ang naging pagdating ng tagapagligtas, di ba? Dumating siya ayon sa takdang panahon na ginusto ng Diyos. Matagal na niyang ipinangako na magpapadala siya ng tagapagligtas. Nainip na yung mga tao. Marami sa nakarinig ng pangako na matay na. Ano ba naman yan? Tutuparin ba ng Diyos ang kanyang pangako? Ang tagal-tagal na naming nag-iintay na iinip na kami. Pero tutuparin ng Diyos ang kanyang salita ayon sa kanyang takdang panahon. At yun yung dapat maging malinaw sa atin. Sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal ayon sa kanyang takdang oras. Kapag gugustuhin ng Diyos, mangyayari, di ba? Kapag ipagkakaloob ng Diyos, maibibigay. Basta't panghawakan natin ang kanyang salita. Sa Ebanghelyo, narinig natin sinasabi, isinugo si Juan Bautista para magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tinutukoy na ilaw ay si Jesus. Nangaral at nagsabuhay si Juan Bautista ng katotohanan. Sinabi niya, ang darating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ako, ni hindi nga ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Ang darating na kasunod ko, siya ang ilaw. Darating siya para magbigay liwanag sa mundo na nadidiliman sa kasalanan. Darating si Jesus upang bigyang liwanag ang madilim nating pamumuhay. Kaya, kung ito ang
ipinahayag ni Juan Bautista. Di ba napakagandang paghandaan ang paggunita natin sa Pasko ng pagsilang? Sa loob at labas ng simbahan, ang saya-sayang tignan ng mga Christmas lights. Halos nagbabaga ang ating simbahan dahil sa dami ng Christmas lights. Ang ilaw ay sumisimbolo kay Jesus. Kapag ang ilaw ay nakasindi, nagliliwanag ang buong paligid. Kapag hahayaan natin na si Jesus ang manguna at maghari sa ating buhay, paliliwanagin niya ang ating mundo na nababalot ng kasalanan. Kaya nga ang paanyaya ng Adbyento, ang paghahanda na ginagawa natin ay nagsasabi, linisin natin ang ating kalooban, alisin natin yung mga maaaring maging sagabal upang sa pagdating ni Jesus, siya'y makapanirahan sa pusong iyan. At kung maninirahan si Jesus sa ating mga puso, di ba dapat lang malinis ang ating puso? Kung papaanong ang ating inang si Maria na naging tahanan ni Jesus sa loob ng 9 na buwan ay napakalinis at walang anumang bahid ng pagkakasala. Kaya mga kapatid, unang Misa de Gallio, napakaraming biyaya ang ibubuhos ng Diyos sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Basta't sikapin nating gawin ang kung ano ang inaasahan sa atin. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang nag-uumapaw na biyayang iyan sa ating lahat.